kasama mga kababayan sa agenda ng pagbisita ng Japanese Prime Minister dito sa Pilipinas ngayon at bukas yung mainit na issue sa West Philippine Sea. So mabuti naman po mga kababayan kasi yung mga Chinese patuloy sa pangingialam po dito sa atin. And as a result mga kababayan, tuloy-tuloy yung pagtaas ng tensyon dito po sa West Philippine Sea. Inakusana naman po tayo ng intrusyon. Trespassing daw tayo sa sarili nating teritoryo. Ganon mga kababayan. Bumuelta yung ating Department of Foreign Affairs. Ayan po ang balita. DFA slams China for accusing Philippines of panatag intrusion. What? Nag-intro daw tayo sa panatag. Paano tayo mag-intro doon na atin yon? Ayan po. Nagpatrolya na kasi yung ating mga warships doon. Yun man dapat ang ginagawa natin. Nagalit yung China. Pinagalitan tayo. But before natin ibigay sa inyo mga kababayan yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Yung ating programa pala mga kababayan brought to you by Colossal Fitness Gym. Padangat grab car, padangat rent a car and grab car by Firmax in Automax at ng aming bayad center. Dumami na niya, Mr. Maravillas, yung negosyo ninyo. Siyempre po, kailangan nating maghanap buhay. For inquiries po, contact lang ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number po, 0966-802-0949. Ayos? Yung Colossal Fitness Gym po ay matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. Ayan po, kami yung pinakang malaki na fitness gym dito sa lalawigan ng Albay at lungsod ng Legazpi. Ayos na ayos. So, balik tayo sa ating kwento. Ayun po yung balita ngayon sa Daily Tribune. Kishida Marcos tackling WPS issues. Kaya sa Manila po naka-display na po yung mga flags ng Pilipinas at ng Japan bilang pag-welcome kay Kishida. Sa Batasan Road po ito sa Quezon City. O, tama itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-engage yung ating mga regional partners para po masupla, makounter natin yung pagsasamantala ng mga Chinese sa ating territory. Hindi makontento mga kababayan ng yaman nila. Pati dito sa atin, yumaman sila sa pagninegosyo. Pati nga mga sementeryo nila dito sa Pilipinas, ang lalaki. Mas malaki pa sa sementeryo ng mga Filipino. Di ba? Pati yung ating territory sa West Philippine Sea, gusto pa nilang angkinin. Talagang sobra ang ginagawa ng mga Chinese sa atin. So yun mga kababayan ang agenda sa pagbisita ni Prime Minister Kishida sa Pilipinas ngayon hanggang bukas. So sabi dyan, Marcos and Kishida will also discuss how the two countries can work together on issues like politics, security, and the economy. Sabi po ng Palasyo Malacanang. At siyempre, yung dati na tinutulong sa atin ng mga Japanese, yung ODA, Official Development Assistance. So sabi naman po mga kababayan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, definitely the Philippines stands to gain greatly from it sa pagbisita ni Kishida dito sa ating bansa. I'll say it again, it shows the real definition of what it means to be friends with the Philippines. Unlike other nations so claim to be our friends but behave differently. Patama mga kababayan ni Villanueva sa mga Chinese.
Yun man talaga po. Kaibigan daw tayo, nakikipagkaibigan sa atin yung China. Habang binobomba tayo, mga kababayan ng water cannon, at pinagnanakawan po tayo ng ating mga natural resources at sinisira pati yung ating environment. May ganong kaibigan po. Meron na niya Mr. Maravillas, sabi ni Maudix. At yung mga politikong pro-China. So yung China po, siya yung uri ng kaibigan na sinasaksak yung kanyang sinasabing friend. Sinasaksak niya sa likod, mga kababayan. So sabi ng senador, Prime Minister Kishida aims to lay down the groundwork for a new security treaty with our country. And we are happy because of the expansion of its network, which they called quasi-allies for joint training dito sa Indo-Pacific. On Wednesday, Japanese Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsumo said, the Philippines and Japan are in final negotiations daw on an official security assistance program with Manila. So sabi po ni Hirokazu, yung Japan at ang Pilipinas nasa pag-finalize na po ng equipment details at agreement signing. So magbibigay sila po sa atin ng mga defense equipment. Kailangan natin kasi po para sa defense ng ating territory. So the Japanese government will give Philippines free defense equipment. Sabi po ng Japan. So kasama daw sa ibibigay yung mga maliliit na patrol boats at saka radars bilang parte ng Government Security Capacity Development Assistance or OSA. OSA program to keep China in check dito sa West Philippine Sea. Yung OSA program aims to enhance the military capabilities of similar nations through defense equipment provision at infrastructure development promotion. So yun mga kababayan yung sadya ni Prime Minister Kishida sa pagpunta rito sa ating bansa. So maganda ang mga developments na mga balita ngayon, mga kababayan dito sa ating bansa, habang patuloy na nagsasamantala sa atin ang mga Chinese at patuloy po tayong binabaliktad, ginagawa ng mga tahi-tahing istorya. Tayo yung ina-accuse ng intrusion. Bumuelta yung ating DFA po. Kaya sabi po ng DFA, wala niya kaming obligasyon to seek permission of Beijing when navigating in its own waters. Saan ka nakakita mga kababayan na ang gustong mangyari ng mga Chinese, pag tayo'y nagpapatrolya sa ating sariling backyard, dapat humingi tayo ng permiso sa kanila. Matindi po. Kaya sabi po ng DFA, the Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army anya has no legal basis to claim that the BRP Conrado Yap intruded in the waters of Panatag Shoal on October 30. Panatag, also known as Baho de Masinloc, is an integral part ng ating territory as acknowledged under the United Nations Convention on the Law of the Sea, sabi ng Department of Foreign Affairs. O yan po yung BRP Conrado Yap, isang warship ng ating bansa na ipinadala ng ating gobyerno para magpatrolya. Ito na yung ginagawa ng ating gobyerno para mag-send ng strong message sa China na hindi tayo po pasisindak sa kanila. At pag kinanti nila yung ating military vessel, yung ating warship, takot man sila po eh. Alam nila mga kababayan na yun po ang magti-trigger ng mutual defense treaty natin with America. Magkakaroon po ng rason po yung Amerika para umatake to defend the Philippines po. Mutual Defense Treaty nga po siya. Takot man po yung mga Chinese. Kasi, kung talagang matapang po yung mga Chinese, di sana ginamitan na po ng kanyon na totoo, hindi water cannon.
nagpalipad na sana ng mga rockets yung Chinese, yung People's Liberation Army ng China. Hindi nila gagawin. Alam nila na mag-ahalo ang balat sa tinalupan. World War III. Ang mangyayari niyan, itong pinag-aagawan na territory po, maaabo siya, mapupulbos, walang magkikinabang dyan. Kumbaga malalagasan tayo, mas malalagasan po sila kasi mas malaki silang bansa. Mas marami sila, yung mga Chinese, 1.4 billion na yata. So, mamimili sila. Ang choice po, war or peace. Pag pinili nila yung gira, lahat tayo talo. Kasama sila sa talo doon. Wala mang panalo sa gira po. Magkakaubusan lang tayo niyan. Pag nadurog yung ating mundo, wala na tayo lahat matitirhan. Di ba? So, ano pa yung pag-aawayan natin? Wala na rin yung mga taong mag-aaway kasi lahat na po nalibing. Di ba ganun po ang resulta ng gira? So, kayo mga Chinese, mag-isip-isip kayo. Pagsabihan ninyo yung inyong leader, si Xi Jinping, na huwag masyadong swapang. Pwede man tayo na mamuhay ng tahimik. Mangisda kayo dyan, mangisda din kami. Sabi dyan mga kababayan, the statement of the Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army alleging that the BRP Conrado Yap intruded in the waters near Bajo de Masinloc on October 30 has no legal basis and only serves to raise tensions in the West Philippine Sea. Sabi ng Department of Foreign Affairs. Sabi po ng ating gobyerno, yung ating warship, nagsasagawa siya ng maritime patrols in the waters around Bajo de Masinloc. Lihitimo siya, routine act of a sovereign country in its territory and territorial sea. At partian niya siya ng Philippines Administrative Responsibility. So wala kayong karapatan na pagsabihan kami at wala kaming responsibility na humingi sa inyo ng permiso. Kasi territory namin. O sabi dyan sa balita mga kababayan, Beijing said the Philippines seriously violated China's sovereignty. What? International law and basic norms governing international relations and is highly likely to cause a misunderstanding and miscalculation. Bakit hindi ninyo binira? Di ba? Binaliparan na sana ninyo ng rockets kung yun ang paniwala ninyo. Takot din kayo na birahin kasi alam ninyo nakasilip lang, nakahanda na yung Amerika to respond. Pagkatapos tayo pa yung inaccuse ng China ng provocation. What? Ayan po sabi nila, it urged the Philippines to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. Binabaliktad po tayo. Napakalayo nitong Bajo de Masinloc sa kanilang territory. Kayo yung dumayo dito sa amin. Pagkatapos, sasabihin ninyo, kami yung nagpo-provoke sa inyo. Sobra na yung kawalang hiyaan ninyo sa amin. Kaya sabi po ng ating Department of Foreign Affairs, kayo anya yung pumapasok dito sa aming territory. The DFA stressed that it is China that is intruding into Philippine waters. Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar derided China's statement saying it had been hurt because of its own doing. We are a sovereign country and we have an independent foreign policy. So for me, it is a big insult when they say that other countries are dictating on us. Ginagawaan niya natin ito para i-protect yung ating mga mangingisda. Especially those whose livelihood are in the West Philippine Sea. Ngayon, sabi po ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning, na barkada ni Mao Diggs, nagwarning po sa US na huwag daw mangialam from the affairs of China in the Philippines as it's not a party to the South China Sea issue. Anong hindi party yung Amerika sa South China Sea issue? Party siya kasi may mutual defense treaty kami sa Amerika. At saka yung South China Sea, hindi man po inyo. Nagkataon lang na South China Sea siya. International water siya kung saan may karapatan yung
mga bansa sa buong mundo na dumaan dyan. International waters nga eh. Naintindihan ninyo mga swapang na Chinese? Hindi po papayag yung aming presidente. Kasi yung aming presidente po, strong leader. Hindi ninyo kasi kayang paikotin tulad ng barkada ninyo na si Maudigs. Kaya nanggagalaiti kayo. Na-checkmate kasi namin kayo. Magaling kasi yung aming Pangulo eh. Ayos pa? O, ngayon, kausap ng ating Pangulong Bongbong yung Prime Minister ng Japan para po tulungan tayo na ma-modernize yung ating defense capabilities natin. Ayos? Ayun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Sa kayo mga mahilig po sa gym, invited namin po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. Mayroon din po kaming padangat rent-a-car, grab car mga kababayan. Saka may bills payment po kami. May bayad center na po kami sa aming office. Pwede kayong magpabook sa PAL, sa Cebu Pacific, pati mga payment sa Meralco, sa PLDT. May BDO Pay na rin po kami. Ang Colossal Fitness Gym po, matatagpuan sa 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak. Contact ninyo sa number niya 0966-802-0949. Ayan po yung aming Colossal Fitness Gym. Kami po yung pinakamalaking gym ngayon dito sa Albay. Pati yung roof deck ng building na yan, occupied po namin. Ayan po yung loob. Marami na yung mga nagji-gym po sa amin. Ayan po. Ayos na ayos. Napakalinis po niya. Ayan po yung aking anak, si Gilon Maravillas. Siya na lang po yung hanapin ninyo. Tuloy lang po tayo sa paghanap buhay. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.